You're a teacher, di ba? Yes po. Licensed teacher po. Licensed professional teacher. Ilang taon ka gumraduate ng college? 27 years old. Ilang taon ka nag-start? 23 ako nag-start mag-aaral. Tapos maraming dahilan kung bakit hindi ako nakapag-continue na pag-aaral ng college. Isa na yan yung kahirapan. Walang kakayanan yung mga magulang ko na pag-aaral ako ng kolehiyo. Hirap din nga sa pagkain, hirap ko na sa pang-araw-araw. Kaya kahit baldi-baldi luha pa yung niluha ko para makonvince sila na mag-aaral ako, wala talaga akong nagawa. No? Ilan kayo sa pamilya? Panganay ako sa 10 magkakapatid. Breadwinner ka? Oo. Nung simula nang umalis ako sa amin para magtrabaho, kasi hindi nga ako makapag-aral, ako na yung nag-support sa family ko. Kaya isa din to sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-ipon ng pera. Kasi bawat sahod nagpapadala ako. Yung trabaho na napasukan ko, bilang isang stockman sa isang department store sa SM Santa Rosa City. Yan yung una ko naging trabaho dahil siyempre high school grad ako, hindi naman ako pwedeng bigyan ng posisyon na mas mataas pa din. Almost 5 months kasi contractual base, hindi naman ako na-extend dahil mababa nga yung pinag-aralan ko, high school graduate. Ang possibility kasi para ma-regular ka, dapat kailangan college level or college grad. Kaya nagpalipat-lipat na ako sa iba't ibang kumpanya na pasok yung qualification ko as high school graduate. At hindi rin ganang kalaki yung sahod ko kasi minimum wage lang. Halimbawa, kapag may overtime, hindi na ako mang chance na tumaas-taas yung sahod ko. Pero kapag wala naman, mababa lang yung sa sahod. Dahil mataas na nga yung qualifications ng mga hinahanap, doon ko naisipan na sabi ko, gusto ko talaga mag-aaral. Kasi kung ganito lang yung tinapos ko, mahihirapan ako maghanap ng mas maayos na trabaho at hindi rin ganang kalaki ang chance na ma-regular ako sa trabaho. Yung tuition naman noon sa binabayaran sa state college, maabot lang ng 5,000 per sem. Kaya malaking sakripisyo din ang pinilis ko na mag-aaral ako. Lahat ng pagtitipid ginawa ko para lang makapagtapos ako. Nakatapos ako ng pag-aaral, syempre sa tulong na rin ng iba ko pang kaklase. Minsan kapag pinakapos ako ng allowance, 50 pesos, may nagpapahiram sa akin. Ganun ko na-survive yung pag-aaral ko. Tapos one time, nang gagraduate na ako doon sa printing shop na lagi kong pinagpiprinta ng mga papel kasi lagi ako nagpapaprint. Ako yung nagpa-photocopy ng aklat para lang magkaroon ako ng copy. Binigyan nila ako ng 500 pesos na reward dahil isa na ako sa mga nakitaan nila na kahit gaano kahaba yung pila, naghihintay ako ng print ko para magpa-photocopy o kaya mag-copy. Yung dinagdag ko sa pambayad ko sa graduation fee ko noon. Ngayon, licensed teacher ka. So, masasabi mo bang worth it lahat ng pinagdaanan mo? Worth it. Karoon ako ng chance na documentarian sa isang non-government organization. Pagkatapos nun, nakapag-apply ako sa isang international school sa Taguig bilang isang ESL instructor. Dito sa Taguig, nagturo ako sa mga Japanese student ng face-to-face. Worth it kasi unang-una kapag nag-aral tayo, nadadagdagan tayo ng kasanayan, nahahasa natin yung mga skills na meron tayo at nagkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa sa mga bagay. Makikita rin natin yung self-esteem natin, yung respeto sa sarili natin, lalo na kapag nakahalubilo na tayo sa iba't ibang tao na may iba't ibang profesyon. Doon mas ma-excite ka na pagbutihin ang sarili mo. Kaya masasabi kong worth it lahat ng pinagpaguran ko. Kasi hindi naman natatapos dito ang ating pag-aaral. Everyday, sa bawat araw-araw na nabubuhay tayo, meron pa rin tayong hindi alam at natututunan. At may mga nadidiscover pa tayo sa ating mga sarili. Advice ko sa mga kabataan na gusto pa rin mag-aaral na nahihirapan sila sa kanilang sitwasyon. Dapat huwag kayong sumuko o manghinawa sa anumang kalagayan na ngayon. Maraming paraan kung gustuhin natin makapag-aaral. Pwede tayo magtrabaho muna, mag-ipon. Kaya humingi ng tulong kung meron tayo nahihinga ng tulong. Meron namang mga scholarship na available. Kung kaya natin pumasa, gawin natin. Pero kung hindi naman, may iba pang alternative ng pamamaraan para magkaroon tayo ng access sa edukasyon sa tertiary level. Pag-aaral, parang isang regalo na lang natin sa sarili natin. Hindi naman to sinabi ng ibang tao na mag-aaral ka para maging successful ka. Kundi gusto natin mag-aaral dahil may gusto tayong marating sa buhay. Gusto natin na ma-fulfill natin yung pangarap natin na gusto rin natin maranasan kagaya ng mga nararanasan ng ibang kabataan.
At masasabi ko rin na ang pag-aaral ay para sa lahat ng taong gustong matuto. Hindi ako naniniwala doon na matanda na tayo sa pagkatuto dahil lahat naman tayo kailangan matuto. Hindi lang bata, pati matanda. Mas mainam nga na kahit matanda na tayo, ini-engage pa rin natin yung sarili natin sa pag-aaral. Kasi doon na proof natin na willing tayong matuto at willing tayo na dagdagan ng kaalaman natin. Kapag marami na tayong alam, mas able tayo na magpaliwanag, tumulong sa kapwa natin, mas malawak yung kakayahan natin, mas magagamit natin ito para sa mas malawak na cause. Halimbawa, meron kang advocacy na tumulong sa ibang tao, mas able ka na tumulong sa kanila. Nung nagturo ako, nakita ko ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Kapag mahirap ka, kapos ka sa mga bagay-bagay. At kapag naman privileged ka, hindi ka na mahihirapan mag-aral dahil nasa iyo yung mga bagay na binibigay o suporta ng mga magulang mo. Pero ang pagkakaiba lang pagdating sa loob ng classroom, hindi nakadepende ang kaalaman ng isang bata kung meron man siya o wala. Dahil ang tao, kumbaga sabi nga sa kasabihan, hard work beats talent. Kahit mahirap ka, pwedeng-pwede kang makipagsabayan kahit sa mga mayayaman. Ang pag-aaral ay hindi lamang para sa mayayaman, ang pag-aaral ay para sa lahat. Sa lahat ng mga taong gustong mangarap at gustong mamarating sa buhay. Kaya sa mga taong nagkukulang ng tiwala sa kanilang sarili, hindi pa man tayo nakatayuan natin sa buhay. Magsikat lang kayo pagdating ng araw, pasasalamatan nyo ang inyong mga sarili na hindi kayo sumuko at nagpatuloy kayo sa laban. Mas mahalaga na patatagin natin ang ating mga sarili, ang ating kaisipan dahil samot-saring mga problema ang kinakaharap ng sa